House Quad Committee remains hopeful that former President Rodrigo Duterte will attend their hearings. Panel leader Congressman Dan Fernandez says they will try their best to convince Duterte to face the panel. He added that they are also willing to give the former president the so-called parliamentary courtesy. The Quad Committee has been conducting hearing on alleged extrajudicial killings during Duterte's drug war. Let's talk more about the House Quadcom's hearing. Diego? We have with us Congressman Dan Fernandez joining us on the line. Good morning, Congressman. Thank you very much for joining us. Hello? Hello? Yes, Congressman. Yes, Angelo, Angela. Opo. Yes, correct po. Thank you for joining us, Kong. Good morning. Yeah, good morning sa inyo. Good morning. Of course, let's get right to it po. No? We'd like to ask, ano po ang response from the Duterte camp kung mag-attend ba siya o hindi, Congressman? Gaatin pa rin po kami kung darating po siya or hindi. Sa mga pronouncement po niya sa social media, siya pupunta. Hello? Yes, we can hear you. We're still expecting po na dumating po siya and hopefully para magkaroon na po ng closure yung ating pong investigation about doon sa EJK. Yes. Isa nga po sa mga sinasabing dahilan through the lawyer of former President Rodrigo Duterte, kung bakit hindi sila ma-attend ng inyong hearing ay isa daw po ay doubtful sila sa integridad ng House of Representatives. Ganun din po sa sinabi nila, they're claiming na yung appearance daw po ni former President Rodrigo Duterte ay hindi na necessary doon sa sa inyong investigasyon dahil umattend naman na daw siya ng Senate. Your thoughts on that? Your reaction on that? Siyempre, iba naman kasi yung hearing na ginawa doon sa Senado at iba rin yung hearing na ginagawa namin dito sa Kongreso. Right. So, I think hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng mga binanggit niya doon sa pagsagot siya sa mga tanong na nilatag sa kanya ay yun din po ang mga katanungan na ilalatag sa kanya dito po sa Kongreso. And basically, marami pa pong mga members ang wanted to ask him several questions. And of course, I hope that the former president will adhere to sa kanyang napangako sa atin nung sa sulat niya, sa first letter niya that through his lawyer, si Delga, na a-attend po siya after ng undas. And yung mga justification naman that he mentioned, sinabi na rin po natin yan na meron siyang tatlong justification and we are willing to inhibit ourselves kung halimbawa na-project na namin yung mga statement niya sa Senado. And I personally told the committee that I will be inhibiting myself if ever that the former president will be present in the next hearing. Kong, madami po nagtatanong kasi, I don't know if you watched the entire hearing ng Senado, na baka daw pag dating po sa Congress, i-baby nyo rin daw po si President Rodrigo Duterte tulad ng Senado, which also casted a doubt on the integrity sa Senate side. Ano po ang tugon nyo dito, Congressman? Naiipitin po namin siya? Hindi po, baka i-baby nyo daw, baka maging magaang daw kayo kay President Duterte tulad ng Senado. Well, yung gaan or bigat ng pag-treat po sa dating presidente, alam niyo yung respect will always be there. Yes. Will always be there. But of course, respect begets respect, di ba? Siyempre, dapat po respetuhin din po tayo na maiwasan po yung mga hindi magagandang mga salita na mabigay pabitawan doon po sa Quadcom. Otherwise, we will be compelled to stop him, from continuing maligning the institution. Hindi na po kami, kundi yung institution na lamang po. And I hope that the president will be mag-refrain sa mga pagsasalita ng hindi tama because of course kapag nagsalita siya ng mga ganong magaganda, we will be forced to delete that from the record para nang sa gano'n naman po ay hindi makita ng sa record namin yung mga mabibigat na salita. So basically
expect natin na iba ang magiging takbo ng hearing namin dito compared to the Senate. Right. Kung alam nga po natin, na-mention nyo na kanina na hopeful kayo na siya ay a-attend. Pero kung sakasakali po na hindi talaga po siya umattend, ano po ba ang next na hakbang ng House of Representatives? Subpoena, contempt, ano po? Kasi ako, kung pagtutuunan mo ng pansin yung mga sinabi niya sa Senado, I think that is sufficient that there was indeed a extrajudicial killing, The creation of the DDS and the creation ng mga member noon na hindi mga police, and then identifying mga chief PNP na mga commander ng DDS under oath, medyo mabigat na po yun. If ever na the President will not be present himself dito sa Kongreso, then we have no choice but to siguro it's up to the body what to do, but ako pwede na i-let go yon. Kumbaga kasi naman in-establish lang po natin yung sa EJK sino mga responsable, at doon nga sa pagsasalita niya ng ganon, unang-una na-establish mo na may EJK na kinreate sa Davao. Pangalawa, merong EJK na nangyari sa national. Kasi nga, yung mga commander ng DDS ay yung mga chief of PNP. Siya mismo ang nagsabi noon. So, siguro, ang gawin na lang po natin dyan, if ever, na hindi dumating ang former president, yung mga chief PNP, you need to ask them as well. Yes. Kung I'd like to ask, aside from, of course, yung legislation na gagawin nyo after this, meron ba kayong recommendation na binubuo na for possible cases from this, yung mga siwalat nyo about these recent EJK reports? Yes, meron na tayong initial meeting with DOJ. Meron silang liaison officer dito na nakipag-usap sa Quadcom para ma-expedite yung mga ginagawa namin po mga investigation, and to give also all those evidences that we gathered. Kasi yan naman po ang tungkulin natin, yung oversight power, and to help the executive doon sa mga investigation that we are doing. Aside from trying to make new laws and amending some existing laws. Balikan ko lang din po yung ibang mga reports namin na nabanggit daw po ninyo, and along with other Quadcom chairpersons, na willing daw po kayo mag-shell out ng sarili nyong pera para po mapapunta si former Pangulong Rodrigo Duterte, including airfare and accommodation? Yeah, kasi naman kung yun po nagiging problem po yung pamasahe, so we're willing naman to shell out, marami naman kami mga chairman dito and members also who are willing to shoulder yung mga expenses. Saan po kayang accommodation naiisip nyo? Hindi naman po doon sa Saan pong accommodation nyo po naiisip? Hindi naman po doon sa detention facility ng House of Representatives. Hindi, meron naman dito yung malapit dito sa Congress, Soler. Maganda doon. So, prepare natin siya ikuha doon. Ilang araw lang naman yan. Baka 2 days lang, 3 days. Okay na yun. When do we expect ma-wrap up natin po itong hearing na ito, Congressman? Ako kasi, ako kung tatanungin mo, sana by December matapos na natin to. Magkaroon tayo ng final report about the different yung mga nakalat natin ebidensya for the 4 committees, and thereby constitute namin ulit ang aming pong last hearing and reporting yung ating pong nakalat ng mga details about the investigation. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Sana po sa susunod, dito naman po sa studio. Thank you so much, Congressman Dan Fernandez. Salamat po, mabuhay po kayo.